Walang hiya. Ang mahal mong asawa. Ang hanggal kong pinsan. Alam ba niya kung gaano ka kasabit sa kama? Wala siya sa kalingkingan mo. Pinsan. Dahan-dahan. Masakit. Matagal nang gusto ni Mengmeng ang kwintas na ito. Uwi ako ng maaga ngayon para sorpresahin siya. Dahan-dahan. Masakit. Mengmeng, pinsan. Kayong dalawa. Ikaw, Bakit ka nandito kaagad? Jiang Meng. Hindi ba sabi mo pinsan mo siya? Pinsan. Iniisip pa rin ng tanga na ito na magkapatid tayo. Ha ha ha. Kaya pala, niloloko mo lang ako palagi. At niloloko mo rin ako sa loob ng isang taon. Tapos, Anong ginagawa mo? Akin na to, binili gamit ang 3 buwang sahod. alam mo pa pala na 3 buwan ang sahod. Pag nakuha mo pa yan, luma na. Tulad mo. May iba na akong tinitingnan. Mas magaling. Wala bang halaga? Sa'yo ang pagmamahal ko. Mababaw na pag-ibig. Anong silbi niyan sa akin? Ah, nga pala. Dahil nalaman mo na, sasabihin ko na, ang anak sa sinapupunan ko ay kay Haoje. Wala kang kinalaman dyan. Paano mo nagawa sa akin to? Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo ng bag? Nagpagala-gala ako sa buong syudad. Ayaw mo ng amoy ng luto. Pinag-aralan ko pa talagang magluto. Talaga bang wala kang puso? Hindi ba dahil wala kang pera? Wala akong pera. Hindi ba dahil kinuha mo lahat ng pera natin at sinugal mo kay Zhang Hao, kaya ako ganito? Ayoko na talagang sayangin ang salita sa iyo. Haoje, tara na. Teka. Dahil wala kang puso. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ngayon, aayusin natin lahat. Aayusin lahat? Reyes. May. Patay na. Ano ang kinatatakutan mo? Maraming tao ang tumatalon mula sa gusali araw-araw dahil sa stocks. Walang silbi sila habang buhay. Mas mabuti pang patay na sila. Matatapos na lang ba ang buhay ko? Nang ganito. Para sa babaeng hindi naman ako minahal.
Alam, buhay. Hindi ko sila napahalagahan ng maayos. Sa taong hindi naman ako mahal, nasayang lang ang lakas ko. Sa buhay na ito, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ang pera niya. Ako na ang magbabayad niyan para sa kanya. Ha ha ha. Ikaw ang magbabayad? Ikaw lang, isang hamak na delivery boy. Ano ang ipambabayad mo? 100,000. Ibigay mo na ngayon. At pwede mo nang kunin ng tao. Hindi ko yan maibibigay ngayon. Pero sa loob ng 10 minuto, ibibigay ko sa'yo ang 200,000. Ha 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 ha. Hoy, bata. Ang tapang mo ah. Akala mo isa kang salamangkero? Niloloko mo ba ako? Shin-gyeon. Hindi mo sana ito ako para sa akin. 200,000 ay hindi maliit na halaga. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa pera, makakaisip ako ng paraan. Paano mo yan sosolusyonan? 10 minuto. Saan ka kukuha ng 200,000? Sige. Bata, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto kong makita kung paano mo yan gagawin. Kung hindi mo yan maibibigay, uunahin mo. Gagapang ka muna sa ilalim ko. At pagkatapos, sa akin, dilaan mo ang sapatos ko. Kung hindi, Walang problema. sabi ko, hanggat ang Sanhuatek. Kahapon, nagdagdag ako ng 30,000 shares. Ngayon, kumita ako ng 10,000. Sumunod din ako. Ito ang nangungunang stock ngayon. Tiyak na hanggat ito sa hinaharap. Sunhotech, magdadrop sa loob ng 5 minuto. Ang stock na ini-invest ko ay Shengda-bio. Ha ha ha. Alam mo ba ang tungkol sa stocks? Ang Shengda-bio ay isang sunset industry. Bumagsak na yan sa loob ng kalahating buwan. Ano ang tinataya mo? Babalaan kita. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan sa akin sa loob ng 5 minuto. Kung hindi mo makuha ang pera, papapatayin kita. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Pagkalipas ng 5 minuto, ang Shengda-bio ay aangat ng hindi bababa sa 20%. Kung ganoon, paglalaroan kita ng isa pang 5 minuto. Bata, malapit nang matapos ang 5 minuto. Ang stock na ito, walang pataas na momentum. Patay ka na.
Nasaan ang pera? Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung hindi ko makuha ang pera ngayon. Wala sa inyo ang makakatakas. Shin Dion. Kung hindi, mag-isip tayo ng ibang paraan. Huwag mo akong alalahanin. Huwag kang makipagsugal sa kanila, siguradong hindi kanila papayagan. Kalma lang. Magandang balita, ngayon, ang Sheng na Bayo, dahil sa malaking pagpasok ng kapital, ay nakipag-ugnayang pang-estratehiya sa River City Bayo, at inaasahang tataas ang stock nito. Paano ito posible? Ito. Nagdagdag lang ako ng 30,000 shares kahapon, at ngayon, kalahati na nito ang nawala sa akin. Pare, ang galing mo. Sa susunod na may stock, pwede mo ba akong isama? Shin Dion. Totoo ba ito? Talagang tumaas ito. Heto na ang iyong 200,000 piso na prinsipal. Ang natitirang 300,000 piso. Gusto kong itabi para sa pagpapagamot ng iyong tiya. Natanggap na bayad, 200,000 piso. Ang pera, na-transfer na. Kunin mo ang pera. At umalis na kayo. Alis! 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 Sino itong batang ito? Young Master Joe. Mukhang kamakailan lang siya. Madalas pumunta sa exchange para manood ng merkado. Wala siyang gaanong pinagmulan. Mukhang delivery boy lang siya. Interesante. Kumuha ka nito, 300,000 piso. Bilisan mo at ipagamot mo ang iyong tiya. Sobrang laki naman ng perang ito. Hindi ko talaga mababayaran. Hindi mo kailangang. Utang ko na sa nakaraang buhay. Bilisan mo, mahalaga ang bawat sandali. King Yun, ang birthday banquet ko. Kumusta ang paghahanda mo para bukas? Nandoon ang lahat ng aking mga kaibigan at pamilya. Kilala ka nila bilang isang mabuting asawa. Huwag mong pabayaan. Alam nilang lahat na ikaw ang pinaka nagpapasaya sa akin. Huwag kang mag-alala. Nakahanda ko na ang lahat. Tinitiyak kong, masisiyahan ang iyong pamilya. Huwag mo nang sayangin ang oras niya. CJ, may gagawin pa kami ng pinsan ko. Ibaba ko na ang tawag. Kung may magkamali man, mananagot ka sa akin. Jiang Meng, Zhang Hao, mga salot kayong dalawa. Sana'y ma-enjoy ninyo ang pagtanggap bukas ng gabi. Ma, nandito ka na pala. Kaarawan ni Mengmeng. Bilang isang ina. Siyempre kailangan kong pumunta. Ito ba yung sinabi mo kay Mengmeng, tungkol sa engranding selo-salo? HMPH. Kalahati pa lang ng sala ni Zhang Hao, mas maganda pa rito. Tingnan mo nga, anong klaseng pagtrato ito? Wala man lang king crab. Isang beses lang sa isang taon ang kaarawan ni Mengmeng, tapos niloloko mo lang siya, ng ganito. Ma, uminom muna kayo ng tubig. Kumalma kayo. Ang mga pagkain ito, lahat ito paborito ni Mengmeng. Pinili ko talaga ito ayon sa kanyang panlasa. Anong klaseng pangit na tsa ito? Paano mo ito maihahain? Siguro bulag ang anak ko, para makasama ka. Isang matandang lalaki na nagtatrabaho bilang delivery driver, wala kang mararating. Tama. Kung wala kang pera, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Hindi ba nakakatawa lang ito? Ang pathetic, ang hirap tingnan. Paano siya magiging karapat-dapat kay Jiang Meng? Sa lahat ng kaibigan at pamilya ni Jiang Meng, sigurado akong iniisip ninyo na sa pag-host ng hapunan ngayon, dito ay binabastos ko kayo. At hindi ito kaaya-aya.
Huwag kayong magkamali. Dahil sa aking opinyon. Ang katotohanan kaya ninyong kumain ng pagkain ito ngayon ay dahil nakangiti sa inyo ang inyong mga ninuno. King Yun, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Huwag kang mag-alala, Menmeng. Nangako ako sa iyo ngayong gabi na bibigyan kita ng malaking regalo. Ang kanilang mga opinyon ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay gusto mo ito. Talaga? Ang hirap umarte, nagpapanggap pa rin. Anong klaseng magandang regalo ba yan? Sa lahat, ito ang engrandeng regalo na maingat kong inihanda para kay Menmeng. Ito na. Ipaliwanag mo to sa akin. Anong nangyayari? Ethan, anong ginagawa mo? Patayin mo ang video, bilis. Niloloko mo ako. Ethan, ikaw, kailan mo in-install ang surveillance? Burahin mo ang video, ngayon na. Burahin ang video. Huli na ang affair ni Clara. Malinaw ang ebidensya. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha. Lahat ng nasa bahay na to, lalo na ang binili gamit ang sahod ko, yung mga designer bags at alahas, hindi ka makakakuha ng kahit isa. At ikaw, kung ang mga kasamahan mo, makita ang video na to, paano ka itong tinatawag na yaong talent? Makakasurvive. At saka nga pala, yung family group chat nyo, malamang magiging usap-usapan din yan. Hindi mo magagawa yan. Ethan, magkano ang gusto mo? Kahit ano ibibigay ko, huwag mo lang ilabas ang video. Pera, natatakot ka na, Pirmahan mo itong kasunduan sa diborsyo. At baka pag-isipan ko na huwag munang ilabas ang video. Pero 3 segundo lang ang ibibigay ko. Pirmahan mo to. Ipadadala ko itong video. Ngayon na. 3, 2, 1. Pipirmahan ko. Ang video na ito, maaari ko munang ipagpaliban ang pag-post, pero itatago ko ito. Kung kayong dalawa ay gagawa pa ng ganitong mga kalokohan, ipinapangako ko na ang video na ito ay lalabas kung saan ito dapat lumabas. Ethan, napakalupit mo naman. Gaano man ako kalupit? Hindi iyon maihahambing sa kalupitan ninyong dalawa sa akin. Clara, Leo, ito ay simula pa lamang. Patatamin ko kayong malasahan, ang pagbagsak mula sa ulap patungo sa puti. Tungkol naman sa stock market. Iyan ay unang hakbang lamang sa aking landas ng paghihiganti. Ethan. Ang pangalan ko ay Julian Joe. Dapat narinig mo na ang pangalan ko. Ang mga tao sa industriya, bilang paggalang, lahat ay tumatawag sa akin na Ginoong Joe. Ginoong Zhou. Sa Huanghe Road, kilala siya bilang ang henyo sa pananalapi. Sabi ng alamat, sa edad na 27, nakapasok siya sa Forbes list. Ngunit siya'y nilinlang, nabigo ang kanyang mga investment na nauwi sa kanyang pagpapakamatay. Magaling ang iyong paghusga. Gusto kong malaman kung handa kang makipagtulungan sa akin. Bakit ako? Mayroon kang pananaw. At mayroon kang determinasyon. Lubos akong naniniwala sa iyo. Interesado ka ba? Ginawa ito ng aming team. Nahulaan namin na tataas ito.
Ngunit hindi namin nagawang kumpirmahin ang tamang timing. Paano mo nalaman ang eksaktong timing? Baka naman, masabi kong ako'y nabuhay muli. Dati, ako, nag-research ng Shengdabeo. Pero, ang Shengdabeo na ito, ay pang-umpisa lang. Ang pangunahing kaganapan para sa ikalawang hati ng taon, ay mga tech stocks. Nagtataka ako kung si Ginoong Zhou ay nakapagbigay pansin sa isang kumpanya na tinatawag na Zixin Technology. Ang kanilang Lie algorithm patent ay ipapatupad sa susunod na buwan. Sa panahong iyon, ang kanilang stock ay mula sa 10 piso hanggang 50 piso. Noong nakaraang linggo, pinapunta ko ang aking tauhan sa Zixin Technology. Ang paunang conclusion ay eksaktong kapareho ng sayo. Paano ka nakakasiguro na sa susunod na buwan? Ganito kasi. Ang aking kaibigan noong bata pa ako ay nagtatrabaho sa Zixin Technology. Mayroon akong impormasyong galing sa loob. Chindian, kung handa kang makipagtulungan sa akin, mayroon akong 300 milyong piso na likidong kapital. At ang pinakamahusay na research team sa industriya, mayroon kang pangunawa na wala ang iba. Kung tayong dalawa ang magtutulungan, ang stock market sa ikalawang hati ng taon ay magiging atin. Sa dati kong buhay, lumalaban ng mag-isa. Kulang ako sa pondo at resources. At kalaunan ay pinagsamantalahan ako ni Zhang Hao. Ngayon, si Ginoong Zhou ay kusang nag-abot ng alok. Ito mismo ang tulong na kailangan ko sa aking paghihiganti. Paano nais ni Ginoong Zhou na makipagtulungan? Magtatag tayo ng studio. Ako ang magbibigay ng kapital at resources. Ikaw ang magiging trader. Kita. Sa akin ang 7. Sa iyo ang 3. Posible ang pagtutulungan. Ngunit ang hasyan sa kita. Gusto ko ang 7. Nasa stock market na ako ng napakaraming taon. Ikaw ang una. Nataom ng ahas makipagtawaran sa akin ng ganito. Hindi ba tayo nag-uusap lang? Ang isang tulad mo ay hindi ko magagamit. At hindi rin magagamit ang iba. Ginoong Zhou, ano ang gusto mong gawin? Chindian, tama? Dinala ka niyang Master Zhou dito kahit tutol ang lahat. Ano ang magagawa mo? Sabihin mo, bakit mo iminungkahi ang malaking pamumuhunan sa mga energy stocks? Halos wala ng silbi ang tradisyonal na enerhiya. Ang bagong enerhiya ang mainit na paksa. Naiintindihan mo ba ang merkado? Si Director Wang ay veterano na sa kumpanya. Noong nakaraang taon, kumita siya ng 5 bilyon at 500 milyong piso mula sa bagong enerhiya. Pero ang lalaking ito ay mukhang susubukan niyang sumalungat sa kanya. Si Chindian na ito ay isang delivery guy. Wala siyang kahit anong background sa pananalapi. Hindi naman naloko si Young Master Zhou, di ba? Ang aming Jinyan Capital ay hindi basta-basta napapasukan. Nagpakita ng respeto sa iyo si Young Master Zhou, pero kami, hindi. Kung wala kang talento, huwag kang pumunta sa Jinyan Capital at magkalat ng kalokohan. Young Master Zhou. Ang tradisyonal na enerhiya ay apektado ng sitwasyong internasyonal at mababa ang presyo nito. Ngunit sa susunod na linggo, mag-aanunsyo ang OPEC ng pagbawas sa produksyon na tiyak na magdudulot ng pagtaas sa presyo ng mga hilaw na materyales. Gayunpaman, ang mga pangunahing materyales para sa bagong enerhiya ay pinoproseso gamit ang tradisyonal na enerhiya. Kaya, ang pagbawas sa produksyon ay tiyak na magiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga materyales para sa bagong enerhiya. Sa puntong ito, kailangan lang nating mamuhunan ng malaki sa tradisyonal na enerhiya. Ito ay panalo-panalo. Pagbawas sa produksyon ng OPEC, mayroon ka bang lihim na impormasyon? Malamang ay gumagawa ka lang ng kwento. Sa tingin ko gusto mo lang gamitin ang pera ng kumpanya para magsugal. Eksakto. Tama na. Nagtiwala ako kay Chindian. Sa susunod na linggo, isasagawa natin ang kanyang plano. Mamuhunan ng malaki sa tradisyonal na enerhiya. Ang pondo ay manggagaling sa aking pribadong account. Kung matalo tayo, kasalanan ko. Kung kumita tayo, ito ay para sa lahat. Bakit? Bata pa lang. Bakit ganoon na lang ang tiwala ni Young Master Zhou sa kanya? Ang dalawang direktor na ito ay hindi dapat baliwalain. Ang batang ito
ay malamang na malalamon ng buhay nila. Maghintay ka sa sasakyan. CJ, Oh, tingnan kung sino ito. Hindi ba ito ang ating masipag na delivery guy? Paano nangyari na nagde-deliver ka dito? paumanhin. Hindi na ako nagde-deliver. Dito na ako nagtatrabaho ngayon. Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Ikaw, nagtratrabaho sa Jinyan Capital. Mas maniniwala pa ako na ang baboy ramo ay makakaakyat ng puno, kaysa maniwala na makakapagpalit ka ng trabaho. Meng. Bakit pa sasayangin ang salita sa ganitong klaseng tao? Naiintindihan mo ba ang operasyon ng kapital? Tara na. Kailangan pa nating makausap si mahal na Ginoong Joe mula sa Jinyan Capital tungkol sa isang pakikipagsosyo. Mahal na Ginoong Zoo. Bakit ka naman niya magugustuhan? Mahal na Ginoong Joe. Tungkol sa pakikipagsosyo na napag-usapan natin noong huli, hindi ba dapat pipirmahan na natin ang kontrata? Nandito na ako, nasa pintuan na ako. Si mahal na Ginoong Zoo ay isang tunay na gentleman, isang lalaking may malaking talento. Makikipagsosyo sa kanya, mukhang imposible naman, hindi ba? Ginoong Zhang, nandito na po kayo. Ang mapanlinlang ng tingin ni mahal na Ginoong Zoo. Mayroon lang akong gustong itanong sa inyo. Ang taong ito, taga Jinyan Capital nyo ba? Sino? Hindi ko siya kilala. Naaalala ko na. Nag-deliver siya ng takeout sa atin. Dati. Nagpapanggap siya na taga sa inyo. Ang kapal ng mukha. Sige nga, sabihin mo sa kanya, ano ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa akin. Bastos kang delivery guy. Nagkamali ka sa aming Ginoong Zhang. Ang Ginoong Zhang ay isang VIP na kliyente ng aming kumpanya. Nalugi kami ng ilang milyon sa mga order. Magbabayad ka. Kaya mo bang bayaran? Alam ko na, ikaw, isang delivery guy, naglakas loob kang magpanggap na malaking tao. Nahuli ka na, hindi ba? Nakakahiya talaga ito. Narinig mo ba yon? Umalis ka na. Pinapahiya mo ang sarili mo dito. Pinipigilan mo ang pakikipagsosyo ko sa Jinyan. Milyon ang pinag-uusapan natin. Bata, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung tatawag ako, hindi ka naaalis ng mag-isa. Itatapon ka palabas ng mga tao. Naku po. May nagdudulot ng gulo sa pintuan. Kumuha kayo ng ilang tao para itapon ang batang yun palabas. Ginoong Joe. Akala ko may nangyari sa'yo. Ginoong Joe. Kilala mo siya? Siya ang bagong product consultant na kinuha ko. May problema ba? Ang manager ng merchandise department, kailan pa siya naging kwalipikado? Na makipagnegosasyon ng mga deal para sa kumpanya, nagpapanggap na ako. At pumipirma ng mga kontrata. Ginoong Joe, nagkamali ako. Si Ginoong Zhang po. Gusto ni Ginoong Zhang na makipagtulungan sa atin. Sinusubukan ko lang magdala ng negosyo para sa kumpanya. Hindi ko nakilala ang iyong kahalagahan. Naglakas loob kang magpanggap na si Ginoong Joe, manloloko. Nauubusan na ng pera ang kumpanya ng iyong ama. At gusto mo pa rin makipagtulungan sa Jinyan Capital? Sa tingin ko, sinusubukan mong hilahin pababa ang Jinyan Capital kasama mo para iligtas ka. Lumayas ka sa paningin ko, kagad. At ikaw, Joe Dallin. Simula ngayon, huwag mo nang tawaging sarili mo ang merchandise manager. Tawagin mo na lang ang sarili mo na security guard. Ginoong Joe, nagkamali ako, Ginoong Joe. Chin-gyeon. Sumakay ka na sa kotse. CJ, Sinabi ko na sa'yo, walang nangyari. At sabi nila, babawasan ng OPEC ang produksyon. Sino ba siya? Isang international organization. Ang kumpiyansa niya dati. Ngayon, nakakahiya na siya. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita ni Young Master Joe sa kanya. Talagang magaling siyang magyabang. Tama.
Qingyo Energy. Bago magsara, dahan-daang tumataas ang presyo ng stock. Subaybayan natin yan. Ayos. Tumpak na kontrol. Perpekto ang tempo. Kahanga-hanga. Direktor Wang, sa pagkakataong ito, samba lang. Sa susunod, marami pa akong matututunan sa inyo. HMPH. Mahusay. Mukhang ang maliit na sitwasyong ito ay hindi ka naapektuhan. Pero ito pa lang ang unang hakbang mo para magkaroon ng pwesto sa Jinyan Capital. Maghanda pa. May darating na malaking manlalaro. Malaki ang oportunidad, pero napakataas din ng panganib. Isang hakbang patungong langit. Isang hakbang patungong impyerno. Maglalakas ka ba ng loob na maglaro ng malaki? Tingnan mo to. Mga rehiyon ng langis. Mataas ang tensyong geopolitical. May mapagkakatiwalaang impormasyon na nagsasaad na magkakaroon ng biglaang pangyayari sa loob ng isang linggo. Malamang na maaapektuhan nito ang presyo ng crude langis sa mundo na magdudulot ng malaking pagbabago. Isang biglaang pangyayari. Naaalala ko na. Ito ay isang maikling armadong tunggalian na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa napakaikling panahon, mahigit 20% at pagkatapos ay mabilis na bumaba. Nasa maikling bintana ng pagbabagong ito ang oportunidad. Ngunit ang tiyempo ay dapat eksakto sa oras, kahit minuto. Isang hakbang na masyadong maaga o huli ay maaaring mga hulugan ng kapahamakan. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagmulan? Na-cross-verify ko na sa 3 magkakahiwalay na channel. Ang pagiging maaasahan ay mahigit 80%, ngunit ang natitirang 20% ay impyerno. Ano sa tingin mo? Ito ay isang napakagandang oportunidad, ngunit, hindi para sa paglong. Ito ay isang panandaliang laro. Sa pagsiklab ng tunggalian, at kapag tumaas ang presyo ng langis, tayo ay mag-short. Mag-short? Kapag sumiklab ang tunggalian, maaaring tumaas ang presyo ng langis. Bagaman iminumungkahi ng impormasyon na maaaring matapos agad ang tunggalian, ang pag-short sa simula ay may malaking panganib. Halos lahat ng institusyon ay pipiliing mag-short. Dahil na lahat ay gustong mag-short, dapat gawin natin ang kabaliktaran para mapalaki ang ating kita. Ang tunggaliang ito ay matatapos ng mas mabilis kaysa inaasahan ng sinuman. Tataas ang presyo ng langis at pagkatapos ay bababa, at ang bilis ng pagbaba ay mas mabilis kaysa sa pagtaas. Ikaw, ano ang nagpapatibay ng iyong paniniwala? Intuition. Dagdag pa, ang pagsusuri ng mga katulad na makasaysayang pangyayari. Zhou Xiao, pagkatiwalaan mo ako dito. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Imo-mobilize ko ang lahat ng pondo, kasama ang ilang emergency reserves. Qingyan. Kung mananalo tayo dito, ang ating posisyon sa industriya ay hindi matitinag. At kung matalo tayo, Hindi tayo matatalo. baliw. Sadyang baliw lang siya. Ang isulong ang short selling sa ganitong uri ng balita. Ginoong Joe, talagang napakaraming kalokohan ang ipinainom sa kanya nito. Panoorin mo lang. Hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Sige, isang liquidation. At mawawala na sila. Consultant, sumirit na ang presyo ng langis. Ang aming mga short position. Manatiling matatag, magpatuloy ayon sa plano. Team A, maglaan ng 0% ng pondo para mag-long. Team B, maghanda para mag-short. Qingyan. Gumanda na ang kondisyon ng nanay ko. Salamat sa pera noong nakaraan.
Ang mga naglalaban ng partido, sa ilalim ng internasyonal na pamamagitan, ay sumang-ayon sa pansamantalang tigil putukan. Ngayon na ang oras. Team Yi, gawin niyo ang lahat. Maximum leverage. Short sell. Isara ang lahat ng posisyon. Isara ang lahat ng posisyon. Chindian. Nagawa natin. Ang net profit ay lumampas sa 10 numero. Young Master Zhou. Heto. Kunin mo, ito ang nararapat sa'yo. Mahusay kang lumaban. Lahat ng chismis sa opisina ay maaari ng patahimikin. Salamat sa ngayon, Young Master Zhou. Ito pa lang ang simula. Kasama ka sa Jinyan Group. Tiyak na lalaki at lalakas tayo. Bantayan mo ang lalaking iyon na si Chindian. Sumisikat na siya. Kung magpapatuloy ito, Jinyan Capital, malapit na tayong mawala ng lugar dito. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Chindian, nandito ka. Ang layo na ng gabi, bakit hindi ka pa tapos sa trabaho? Magliligpit lang ako ng kaunti pa. Gusto ko pang mag-overtime ng kaunti, magtrabaho ng mas matagal pa. Sa ganitong paraan, mas mabilis kong mababayaran ang perang iyon. Hindi mo kailangang bayaran yan. Kamakailan, nagkaroon ako ng matagumpay na trade. Maaari mong itabi ang perang iyon para sa sarili mo. Hindi pwede yan. Nagugutom na naman ako. May makakain ba tayo sa tindahan? Oo, sandali lang, iinitan ko para sa'yo. Chindian. Chindian. Hindi mo alam, di ba? Sa totoo lang, noong nasa school pa ako. Matagal ko na kayong gusto. Noong araw na yon sa outing. Nilagay ko ang buhay ko sa panganib para iligtas ka sa mga bato. Pero sa huli, ang kasama mo ay si Jiang Meng. Siguro. Ito ang tadhana. How? Sabihin mo sa akin. Si King yun na iyon, paano niya nakilala? Si Ginoong sumula sa Huanghe Road. Paano ko malalaman? Na-humiliate ako noong huli. Noong kasal ako sa kanya dati. Bakit hindi ko narinig na nabanggit niya? Paano niya biglang nakilala ang isang malaking tao? Sabihin mo sa akin. May tinatago ba siya sa akin? Malamang na isang pagkakataon lang iyon. Tapos, sa kanya, ang pagtatayo ng sarili sa Jinyan Capital ay halos imposible. Kailangan ko lang gumamit ng kaunting diskarte. At aalis siya ng maayos. Talaga? O ikaw ba, Ahau? Sino?
Lindsay. Masama ito. Kung gusto mong iligtas ang iyong babae, magdala ng 580 milyong piso. At pumunta sa bodega ng mag-isa. Chin Dion. Dinala ko na ang pera para sa'yo. Pakawalan mo na siya. Hindi. Hindi ko iyan maibibigay sa kanya. Pakawalan mo siya. Ayos ka lang ba? Chin Dion, hindi mo pwedeng ibigay sa kanila ang perang iyan. Pinaghirapan mo iyan. Hindi ako karapat-dapat dyan. Masaya akong ayos ka lang. Hindi problema ang pera. Tara na, bilisan mo. Nang ahas kang kalabanin ako, hulihin siya. Bata, gusto mo bang mamatay? Akala mo ba madali lang kaming kalabanin? Nasaan ang pera? Kung hindi ko makukuha ang pera ngayon, wala sa inyong dalawa ang makakalabas dito. Chin Dion, Bugbugin sila. tigilan niyo ang pagbugbog sa kanya. Chin Dion, Bata, lumalakas ang loob mo ngayon ha. Alam mo bang, hinaharangan mo ang daan ng isang tao sa paggawa ng pera? May ayaw sa'yo. Nakuha mo? Sino ang nagpadala sa'yo? Pinapayuhan kitang maging matalino. Umalis ka sa Jiangzhou. Magkasabwat kayong lahat. Kung gayon, mamatay ka. hindi. Ginoong Zhao. Anong ginagawa mo rito? Nahawakan mo na ang lahat. Ang pakikipag-ugnayan sa mga maliliit na tao ay kayang-kaya. Ikaw pala. Oo. Wala akong nagawa. Kinuha ko ang pera nila para gawin ang utos nila. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi mo ba alam na krimen ito? Mayroon akong matatandang magulang at maliliit na anak. Talagang hindi ko masasabi. Gusto ko pang mabuhay ng ilang araw pa. Bumalik ka at sabihin mo sa taong kumuha sa'yo na sino mang makikialam kay Zhou Jingyan ay magbabayad ng malaki. Kung makita pa kita ulit, hindi na ito magiging madali. Umalis ka na. Aalis na ako. Ginoong Zhao. Bukod sa iyo, sino pa ang nakakaalam na kumita ako ng 10 milyong piso? Sa halip na yan, maglaro tayo ng pangmatagalon at manghuli ng malaking isda. Hindi mo kayang gawin ng maliit na task na to? Mga inutil kayo. Joe. Presidente Joe. Kailangan niyo po ba ng anuman? May research report ako dito. Pwede mo bang tingnan ang stock na to para sa akin? Ano sa tingin mo? May problema ba? Walang problema. Hayaan niyo akong tingnan ulit ng maigi. Sige, mag-take ka ng oras mo. Tandaan mong ipadala sa akin kapag tapos ka na. Okay. Chindian, huwag kang mag-alala sa nangyari nung nakaraan. Tutulungan kita. Aayusin ko ng malinaw. Sa weekend na ito, dumalo ka sa isang pagtitipon para sa akin. Noong nakaraan, nagkaroon ng malaking tagumpay ang Jinian Investment. Gusto makilala ng lahat. Ang consultant na ito sa tabi ko. Ito ang pinakamataas kong karangalan. Maglinis ka. Tandaan mong dalhin ang iyong kasamang babae.
Chindian, Ito ay para sa'yo. ano to? Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Buksan mo at tingnan. Ang ganda. Pero masyadong mahalaga ito, hindi ko matatanggap. Kunin mo na lang. Kailangan ko pala ng pabor sa'yo. Ano yun? Sa weekend na ito, pwede mo ba akong samahan sa isang party? Bilang date ko, okay lang ba? Ako. Heto. Kunin mo itong mga damit at subukan mo. Siya si Presidente Wang. King yun. Hello. Zhang Hao. Tingnan mo siya, parang bagong yaman. Siguradong peke ang diamond necklace niya. Peking gawa. Oh, Presidente Lee. Isang mahusay na kabataan. Titingin-tingin muna ako sa paligid. Narinig ko na nabanggit ka ni Presidente Joe dati. Totoo nga, nakikita ang paniniwala, talagang kahanga-hanga ka, at napaka natatangi. Hello. Diyos ko. Hindi ba yan H-brand? Isang koleksyon na hindi pa nailalabas sa publiko. Sabi nila, para lang sa mga VIP client. Talaga. Hindi ko talaga naiintindihan ang mga bagay na yan. Siya ba ang boyfriend mo? Talaga siyang nagmamalasakit sa iyo. May kakayahan siya at mabuti ang pakikitungo niya sa iyo. Sa panahon ngayon, ang makahanap ng lalaking tulad nito, huwag mo siyang pakawalan. Hindi ba si Clara yan? Ilang araw lang ang nakalipas, isa siyang cashier sa convenience store. Isang probinsyana, isang manggagawang babae. Paano nangyari? Ngayon, ang maya ay naging Phoenix. Ate Meng. Hindi ka pa nakakapagsuot ng designer dress, di ba? Hindi pa nakakapagsuot ng designer necklace. Ang mga bagay na ito ay mukhang mura lang sa iyo. Hindi naman totoo ang mga ito, di ba? Mga peke na dekalidad. Sige nga, binili gamit ang ilang taon ng sweldo mo. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, wala ka pa ring pinagbago. Isang lalaking itinapon ko, at itinuturing mo pa rin siyang parang hiyas. Dapat mong isaalang-alang. Ang isang lugar na kasing klase nito ay hindi para sa mga talunan na tulad mo para pasukin. Ate Meng, naaalala ko. Si Kuya Chindian ang nagpaalis sa iyo na walang dala, di ba? Ikaw ang pinaalis. Tama. Ikaw, paano mo nagawang siraan ako? Sino ka ba para? Hawakan siya. Ang designer dress ko, nadumihan mo. Kaya mo bang bayaran yan? Ay, hindi ko mahalata na designer yan. Anong alam mo? Ikaw, delivery man. Nakakita ka na ba ng damit designer? Upa ba yung suot mo? Kahit pa nga upa yan. Kung tatanungin mo ako, hindi dapat ang mga tulad mo ang sumasali sa mga elite. Hindi bagay sa'yo. Dapat bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain. Kung hindi, baka malate ka. Makakuha ka ng bad review. Ano? Ang maalamat na misteryosong konsultant. Delivery guy pala. Diyos ko, paano dinala ni Ginoong Joe ang kahit sino lang sa Jinyan Capital? Masyadong mababa ang standards. Pero narinig ko, tinulungan ng taong ito si Young Master Joe ilang araw na ang nakalipas, at kumita ng daan-daang milyon. Talaga. Chismis lang ba yan? Paano naman magiging ganyan kagaling? Oh, sino to? Kahit ganito ang suot mo, hindi mo may tatago ang pagiging cheap mo. Hoy, ano naman kung nakapasok ka sa Jinyan Capital? Isa ka pa ring walang kwentang alipin ng pera. Iniis mo bang makatawid ka sa class-bound Aries? Ha ha ha. Kung wala kang pera, huwag kang maglaro ng stock market. Huwag kang lumabas dito para mapahiya ka. Dapat totoo ka lang at bumalik sa pagde-deliver ng pagkain. Bibigyan kita ng 3 segundo, lumuhad ka. At puan-asa ng palda ng girlfriend ko. Kung hindi, isang tawag ko lang. Babangkarotin kita sa loob ng ilang minuto. Naniniwala ka ba sa akin?
CJ, gusto ko talagang malaman. Paano mo ako pababangkarote sa loob ng ilang minuto? Oh, Dad, mabutit nandito ka. Siya itong bata, maghintay ka lang, patay ka na. Malaking tao ang dad ko sa stock market, kailangan lang niyang gumawa ng ilang transaksyon. At sa loob ng ilang minuto, ang maliit mong kumpanya ay mababaon sa utang. Si Chindian ka, di ba? At sino ka? Bakit mo ako sinasaktan? Sinasaktan ka dahil hindi mo kinikilala kung sino ang iyong kinakalaban. Bilasan mo dito. Sige na. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Ano? Nalolob mo bang saktan? Ang kanang kamay ni Joe Xiao? Alam mo ba kung sino siya? Siya yung mula pa kanina. Ang misteryosong trader. Noong nakaraang linggo, para kay Ginoong Joe. Kumita siya ng mahigit 1 bilyon sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi, Dad, nagkakamali ka. Isa siyang delivery man. Suwail na anak, tumahimik ka. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Nifeng? Ang lakas ng suporta. Gaano kalaki ang kanilang pondo? Higit pa sa 5 beses ng Hong Yuan. Ano? Sa loob lamang ng ilang araw, paano niya nadoble ang kanyang mga ari-arian? Impossible ito. Suwail na anak. Humingi ka ng tawad. Paumanhin. Magsalita ka. Patawad. Ginoong Chindian. Pakiusap na patawarin ang aming maliliit na pagkakamali. At pagbigyan ng aking anak sa pagkakataong ito. Uuwi ako. At tuturuan ko siya ng maayos. Kalimutan mo na. Sa pagitan natin, matagal nang tapos. Ang dating Kinyon ay patay na, ang kasalukuyan kong sarili. Ikaw, Jiang Meng, at ang pamilyang Zhang ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Pakikilos ka ng maayos. Kung sa hinaharap, magtatangkang gumawa ka ulit ng gulo o humadlang sa akin, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Chindian. Ang utak sa likod ng pagdukot kay Lin Shi. Nalaman na natin. Kung sino siya, Siya pala ang panganay na anak ng Hong Yuan Trading. Si Zhang Hao. paano siya ang may pakana? Si Kuya Ho mismo ang nagsabi sa akin. Kahit hindi ito eksakto ang hinala natin. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Ganti ng tindi ang gagawin natin. Masyado siyang pinapalampas. Kapag tinamaan mo ang ahas, putulin mo ang ulo. Zhu Xiao, pakiputol ang kanilang daloy ng pera. At saka tayo lilipat sa susunod na hakbang ng ating plano. Madali lang. Isang tawag lang yan. Ginoong Zhang, may mali. Lahat ng aming pangunahing kliyente ay biglang kinansela ang lahat ng kanilang mga order at huminto sa pagbabayad. Lahat ng aming proyekto ay mahihinto na. Anak na walang galang. Ano ba talaga ang ginawa mo? Nasira na ang daloy ng pera ng kumpanya. Nagkasala ka rin sa mga tao ni Zhou Xiao. Ano ang ginagawa mo sa likod ko? Chindian. Siguradong si Chindian yan. Wala akong pakialam kung sino pa siya. Kailangan mo itong ayusin para sa akin kagad. Kung hindi, lumayas ka sa pamilyang Zhang. Ano na naman ang ginagawa mo rito? King Yun, nagkamali ako. Talaga akong nagkamali. Si Zhang Hao ay isang halimaw. Pagkatapos niya akong kunin sa iyo, hindi niya ako pinahalagahan. Sinaktan niya ako, minura at ginamit. Ikaw lang ang minahal ko sa puso ko. Totoo ba yan? King Yun, kasalanan ko. Sobra mo akong inalagaan noon.
at hindi ko alam kung paano pahalagahan. Nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang, okay. Nakikita kitang nagtatagumpay ng husto ngayon. Masaya talaga ako para sa iyo. Bumalik ka lang sa akin dahil naging matagumpay ako nitong mga nakaraang araw, di ba? Hindi ganoon. Mahal talaga kita. King Yun. Natutunan ko lang pahalagahan ka matapos kitang mawala. Magsimula tayo ulit, okay. Alam kong mahal mo pa rin ako, tulad ng dati. Oh, hindi. Sa pagkakataong ito, ako naman. Magluluto ako para sa iyo. Maghihintay ako sa iyo sa bahay. Okay. Ang sinasabi mo. Totoo ba o peke? Talagang totoo. Huwag ka nang makipagrelasyon sa ibang babae na yan. Okay. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi mo ba naaalala noong high school? Sino ang nagligtas sa iyo mula sa landslide na iyon? Talaga bang? Kakalimutan mo ang ating nakaraan? Mukhang hindi pa rin makalimutan ni Chindian si Ate Jiangmeng. Lahat ng nangyari sa banquet noong araw na iyon, ituring na lang natin itong isang panaginip ni Cinderella. Ang buhay sa harap ko, ang totoo. King Yun, huwag kang masyadong mapapagod. Magpahinga ka muna. CJ. King Yun, pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Hayaan mong imasahe kita. Mag-relax ka. Ay, hindi na kailangan. Pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Magpapahinga na lang ako. Mahal, ikaw na talaga ang swerte ko. Hindi ko inaasahan na ang batang si Chindian ay mahuhulog sa isang magandang mukha. Mahal, sa pagkakataong ito, paano mo ako gagantimpalaan? Kahit anong limited edition bag pa ang gusto mo. Mga bag, hindi yan masyadong orihinal. Sa pagkakataong ito, gusto ko ang diamond necklace sa liig ni Lindsay. Well, kapag naging malaki na ako sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng mas malaki pa. Chindian, ang tanga. Tinutulungan ako ng langit. Basta't maging malaki ako sa pagkakataong ito, malulutas ang lahat ng problema sa pondo. Ahaw. Tapos, kailan tayo magpapakasal? Huwag kang mag-alala. Basta't maging malaki ako sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng isang malaki, isang beses sa buhay na kasal. Ilalagay ko ang lahat ng pondo na kaya kong galawin. Chindian, patay ka na sa pagkakataong ito. Tingnan mo kung paano kita sisirain. Umakyat. Patuloy na umakyat. Mukhang ang King Yun ay mayroon talagang maganda kamakailan. Ang stock na ito ay tunay na may potensyal. Kahit sa kanyang mga kakayahan, hindi mo ba nakuha? Hihintayin na lang natin na Dom Oval ang ating kita. Mga mansyon, yate, ano pa ang hindi natin magkakaroon? Maghintay na lang tayo para tamasahin ng magandang buhay. Ito ay napakaganda. Ang ating mga ari-arian ay malapit ng lumampas sa 100 milyon. Ngayon, maaari na ba nating isara ang lambat? Engan, si Zhang Hao ang tangang iyon.
Binigyan natin siya ng ilang maling balita, gaya ng inaasahan ko. Wow, Talagang gumana ang iyong galaw. Ito ay simula pa lamang. sinabi ko. Kung muli siyang kikilos ng padalos-dalos, hindi ko siya pakakawalan ng basta-basta. Paano ito nangyari? Impossible ito. Paano ito nangyari? Ikaw na mapaghimagsik na anak, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang buong pamilyang Zhang ay nawasak dahil sa'yo. Ano ba talaga ang nangyayari? May nakalusot sa kanila, hindi mo ba mahulaan? Tapos na ang lahat. Oh, hindi ba si Ginoong Zhang yan? Mukhang hindi maganda ang iyong sitwasyon. Umalis ka. Sino ka ba talaga? Para pagtawanan ng aking kapahamakan. Hindi mo ako kilala? Okay lang. Hindi mo alam, di ba? Bakit ka pinaghihigantihan ni Qin Dion? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihigantihan niya ako. Dahil ninakaw ko ang asawa niya. Ha ha ha, parang bata. Ang asawa mo na napakadaling magbago ng isip, siya bang magugustuhan ni Qin Dian? Dinukot mo si Lin Shi. At malaking paglabag yan kay Qin Dian. Hindi ko ginawa. Pinagbibintangan mo ako. Ha ha ha. Tapos na ang lahat. Ano man ang sabihin mo ay huli na. Tama lang yan sa katangahan mo. Wala ka nang natira. Sa akin ka na lang lalapit. Dahil mayroon tayong parehong kaaway. Ang pangalan niya ay Qin Dion. Bakit mo ako iniiwasan? Sa tingin ko mas mabuti kung magkalayo muna tayo. Pagkatapos ng lahat, Pagkatapos ng ano? hindi pa ba kayo ni Jiang Meng nagkasundo? Alam mo na? Mahal ko. Peking lahat yon. Peke, Nagkunwari lang akong nakipagkasundo sa kanya. Binigyan ko sila ng peking balita sa stock market. Ang kumpanyang pinuhunan ni Zhang Hao ay nalugi na. Nabili ko na. talaga. Pangako. Mahal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Qin Yun. Qin Yun. Sa kanyang lakas. Kaya niya ba talaga akong ilabas sa problema? Ang babaeng iyon, si Lindsay, ay maliit, ngunit nakakagulat na malakas. Hindi ko alam kung paano noon. Nagkawang hilahin ka palabas. Plano mo pa rin bang itago ito sa akin? Sa lahat ng mga taon na ito, tahimik kang nanatili sa aking tabi. Inaalagaan ako. Sa tuwing nakikita mo, ako na nag-aalaga. Kay Jiang Meng, tiyak na masama ang naramdaman mo. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? Hindi ba dahil natatakot ka? Naguluhin ang iyong kaligayahan kasama si Ate Jiang Meng. Hindi iyon kaligayahan. Lindsay, ang kabutihan ko sa kanya ay dahil sa akala ko siya ang nagligtas sa akin. Kahit gaano pa siya kawalang galang, kaya ko itong tiisin. Ngunit ang pag-ibig na yon ay para sa'yo talaga. Itong mga nakaraang taon, nagdusa ka.
Hindi ko lang alam kung ngayon. Huli na ba para makabawi sa'yo? Lindsay, pakasalan mo ako. Sa buhay na ito, tiyak na bibigyan kita ng pinakamalaking kaligayahan. Direktor Wang, ano ang susunod na plano? Ang dahilan kung bakit napaka-arogante ng Chindian ay dahil sinusuportahan sila ni Young Master Joe. Kung bumagsak si Young Master Joe, ang Chindian ay magiging parang damong walang ugat. Hindi na makakagawa ng anuman. Madaling matanggal. Ikaw, ibig mong sabihin. Matagal na ako sa Jinyan, at marami akong alam tungkol kay Young Master Joe. Mayroon siyang obsesyon. Isang matagal ng issue, isang investment project na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ito ang huling hiling ng kanyang ama. Anong proyekto? Sabihin mo sa akin. Maaari tayong magkaisa. Gamit ang proyektong ito para hilahin silang dalawa sa impyerno. Young Master Joe. Ito ang data analysis report na ginawa ko kamakailan. Perpekto ang datos. Kakita-kita ang mga prospect. Maaari kang tumingin. Ang Hauhan project na ito ay isang bagay na ang aking ama ay may malaking pag-asa bago siya pumanaw, ang proyektong iyon. Oras na ba para gawin ito ngayon? Young Master Joe, ito ay isang pagkakataon na isang beses lang sa buhay. Kailangan nating mamuhunan ng malaki. Maaari ko itong garantiyahan gamit ang aking posisyon. Sigurado ito, ang ulat na ito, kung mas detalyado, at makatotohanan, mas mabuti. Kailangan mong paniwalain si Young Master Joe sa potensyal ng proyektong ito. Hauhan Company, na sangkot sa technical fraud at financial fraud, ay isinara na. Si Young Master Joe ng Jinyan Capital sa Hwanghe Road, dahil sa pagkabigo sa pamumuhunan, ay nagpakamatay sa murang edad na 27. Xiao, hindi ka pwedeng mamuhunan. Ang panukalang ito ay napakadetalyado. Mukhang lubos na posible. Ito rin ang direktang dahilan na nagdulot sa pagkalugi at pagpapakamatay ni Xiao sa nakaraang buhay niya. Xiao, hindi. Ang proyektong ito ay talagang hindi pwedeng mamuhunan. Chindian, anong ibig mong sabihin? Simula nang sumali ka sa kumpanya, tinututulan mo ako sa bawat pagkakataon. Pinagdududahan mo ba ang aking paghuhusga o may iba ka pa bang pakay? Lahat ng datos para sa proyektong ito ay na-verify ka na. Oo. Hindi mo pwedeng basta nalang baliwalain ang lahat dahil 2 beses kang nagtagumpay. Ang proyektong ito, sinuri na namin itong lahat. At lahat kami ay naniniwalang maganda ito. Kahit gaano ka pa kagaling. Kaya mo bang talagang labanan ng lahat ng shareholders? Lahat ng datos na ito ay pwedeng pekin. At ang kanilang cash flow ay may malalaking problema. Naniniwala akong napakataas ng panganib. Siguro, pinipigilan mo si Xiao sa pagbuo ng mga bagong proyekto. Baka inililipat mo ang lahat ng pondo sa iyong subsidiary. Makakayanan nito kahit anong mangyari. Malaki ang iyong ambisyon. Isang delivery driver, malaki na ang bagay na narating mo ang kasalukuyan mong posisyon. Dahil lang sa 2 beses kang pinalad, sa tingin mo ba ay Diyos ka na ng stock market ngayon? Hindi mo lubos na nauunawaan si Xiao. Xiao, hindi ka dapat masyadong kumampi. Pinagkakatiwalaan mo siya ng lubos, at binibigyan mo siya ng ganoon kataas na halaga. Hindi ka ba natatakot na isang araw magtatayo siya ng sarili niyang kumpanya?
Hindi tayo nag-uusap tungkol sa parehong bagay. Kung gayon, tungkol saan tayo nag-uusap? Sige, tigilan mo na ang pagikayat sa akin. Nakapag-desisyon na ako. Aalisin ko ang pondo. At isusugal ko ang lahat. Ito ang huling kagustuhan ng aking ama. Dapat ko siyang bigyan ng kasiyahan. Ano? Xiao, hindi mo pwedeng hayaang manaig ang emosyon mo. Maaari kaya na ang trahedya ay nakatakdang maulit. Ang henyo na si Xiao mula sa Huanghe Road. Sa katunayan, natalo siya sa akin. Ngayon, lahat ng pondo ng Jinyan Capital ay nasa aking mga kamay. Tapos na siya. Hindi na siya makakabawi. Hoy, binabati kita, Direktor Wang, sa pagpapabagsak sa isang mabigat na karibal. Susunod. Ang isang tulad ni Qingyan na parang langgam lang, ay sa iyo na ang bahala, dahil wala na si Xiao. Malapit na ang kanyang katapusan. Dumating na ito. Ako na ang bahala dyan. Matagal ko na siyang gustong patulan. Direktor Wang, hindi ka ba nagdiriwang ng masyadong maaga? Sumama ka sa amin. Direktor Joe, ay naghihintay para sa iyo. Ikaw, hindi ka nasaktan? Kumusta naman yan? Direktor Wang, buhay pa at malakas pa rin? Nadismaya kita. Dapat ba akong tumalo na sa gusali ngayon? Direktor Wang, magaling na galaw yan. Kaya pala, matagal mo nang binabalak. Napabagsakin ng Jinyan, hindi ba? Ikaw, nananakit ka ng puri ko. Nahuli sa akto. Ano pa ang masasabi mo? Young Master Zhao, tingnan mo ito. Ang patent ng pangunahing teknolohiya ng Haohan Company at ang patent ng isang maliit na dayuhang kumpanya na in-file 3 taon na ang nakalipas ay halos magkapareho. Ngayon, ang kumpanyang iyon ay idinidemanda sila. At ito naman, ang mga kontrata ng kanilang mga pangunahing kliyente ay fake rin. Sila nga talaga. Talaga namang naglakas loob silang linlangin ako ng ganito. Young Master Zhao. Kakagaling lang ng balita na sina Direktor Wang at Direktor Liu ay palihim na ibinebenta ang kanilang mga bahagi ng pamumuhunan sa Jinyan. At plano nilang pagkatapos mamuhunan ng malaki sa proyekto, ay agad na magbitiw at umalis ng bansa. Magpasunod ka ng tao sa kanila. Gusto kong tapusin ang eksenang ito kasama sila. Kaya nag-arte ka. Kumusta? Okay naman ang acting skills ko, di ba? Kung hindi ako nag-arte, paano ko mahuhuli ang mga malalaking tao na nagtataksil sa atin? Hindi ako kumbinsido. Ano ang hindi mo kumbinsido? Sa anong batayan? Paano ikaw, sa murang edad mo, ay tinaguri ang henyo sa pananalapi ng Jade Mountain Road? Paano ang iyong ama ay ibinigay ang Jinyan Capital sa isang batang walang karanasan na tulad mo? At ako, nagsumikap buong buhay ko. Pero isa pa rin akong direktor. Iyon ay dahil ang kakayahan mo ay malayo sa iyong ambisyon. At ikaw na delivery guy na mabaho. Paano pagkalabas mo, nakuha mo ang pabor ni Ginoong Joe? Paano ako mas mababa sa'yo? Bulok ang puso mo. Direktor Wang, hindi ka lalayo sa mga baluktot na paraan. At ikaw, Zhang Hao Qingyun. Qingyan. Direktor Qing, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Wala na akong natitira. Lahat ay si Direktor Wang ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nagpalsipika lang ako ng mga dokumento. Ikaw, pakiusap. Dahil kay Mengmeng, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kung hindi mo siya binanggit, siguro, isa sa alang-alang ko sana. Direktor Qing, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko dapat siya inakit. Pakiusap, kalimutan mo ang aking pagkakamali. Hayaan mo akong makaligtas sa pagkakataong ito.
Ikaw na basura, bakit pa ako makipagtulungan sa isang tulad mo? Ang labanan ng mga sakim na ito. Dapat mo itong itabi para sa pulis. Gawin mo yun doon. May kukuha sa kanila. At ibigay sila sa mga autoridad panghukuman. Hindi. Director Ching, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Director Ching. Director Ching. Sa pagkakataong ito, buti na lang nandyan ka. Kung hindi para sa Jin yan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. May matalas na mata si Ginoong Zhu. Ikaw ang aking mentor. King Yun. King Yun. Nagkamali ako. Talaga akong nagkamali. Alam kong may nararamdaman ka pa rin. Para sa akin. Pwede ba tayong magsimula muli? Ako. Kaya kong maging mas malumanay. At maalalahanin kaysa kay Lindsay. Jiang Meng, lahat ng ginagawa mo ngayon ay nagdudulot sa akin ng matinding pagkasuklam. Magkaroon ka naman ng dangal. Kung hindi, tatawag ako ng security. Huwag mo namang kalimutan ang ating nakaraan. Sa pagitan natin, natapos na ito noong sumakay ka sa mamahaling kotseng iyon, tapos na talaga. Ang iyong kinabukasan ay sinira mo mismo. Mag-isa ka na ngayon. Ito ang pinakabagong balita mula sa istasyon. Ginoong Qingyan, ang sumisikat na bituin ng mundo ng pananalapi, ay matagumpay na nakuha ang Hongshan Capital. Ginagawang ang Jingyan Capital, ang numero 1 financial group. Dati. Lahat ng ito ay akin. Akin ito. Nakatayo dito ngayon. Bilang saksi sa paglalakbay ni Qingyan, isang matagumpay na saksi. Opisyal kong inanunsyo na ang Qingyan Foundation ay formal nang naitatag. Ang kabutihang loob na ito para sa mga kabataan ay higit na nagpapakilo sa akin kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Talagang naantig ako. Susunod, bigyan natin ng palakpakan para sa ang Pangulo ng Against the Wind Investments, Qingyan. Ngayon, pakiusap na tanggapin natin ang Pangulo ng Qingyan upang ibahagi sa amin ang kanyang mga sikreto sa tagumpay. Lubos akong nagpapasalamat. Para sa merkado na puno ng mga oportunidad at mga hamon, ito ay higit na parang isang mahigpit ngunit patas na lupon ng mga direktor. Sa pamamagitan ng mga pagtaas at pagbaba nito, itinuro nito sa akin ang paggalang at pagtitiyaga. Sa aking palagay, ang aming pinakamatagumpay na mga pamumuhunan ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng isang bull stock, kundi sa halip, hindi pagsuko, sa tiwala sa isa't isa, at ang paghahangad ng ating mga pangarap. Mula sa pagmamaneho ng electric bike, nagde-deliver ng pagkain, hanggang sa pagtayo dito ngayon, wala akong anumang masyadong komplikadong kwento ng tagumpay. Nagpapasalamat lang ako para sa dalawa. Ang unang bagay ay ang pakikipagkita kay Ginoong Zhu, ang aking patron, at mentor at kaibigan. Ang pangalawang bagay ay ang pakikipagkita sa isang tao na handang maghintay sa akin pauwi at magpainit ng pagkain para sa akin. May pananaw ka at may tapang ka. Malaki ang tingin ko sa'yo. Interesado ka ba na makipaglaro ng kaunti? Ang perang ito ay mula sa isang deal na katatapos ko lang. Kunin mo muna ito. Sa buhay na ito, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kaligayahan. Ang paglalakbay na ito sa ngayon ay nagkaroon ng mga pagtaas at pagbaba, tulad ng isang line chart. Ito ang pagsubok ng stock market na nagturo sa akin na igalang ang merkado at nagturo rin sa akin napahalagahan ang mga tao sa paligid ko. Sa buhay na ito, naprotektahan ko ang taong tunay na karapat dapat pahalagahan.